Lazada. Okay, so now let's proceed on our problem solving. Sabi dito, if a charge of magnitude 6.5 times 10 raised to negative 17 coulomb is being held in place by 2 times 10 negative 8 meter from a charge of negative 8 times 10 raised to negative 19 coulomb, which is also being held in place, what is the electric potential energy of the system? So ganito po bago yan, anong hinahanap natin? Sabi dito, what is the electric potential energy? So, yung hinahanap yung electric potential energy, yung symbol na U. No? So, balik tayo dun sa mga formula. Ganito po maghanap ng formula. Dapat, tukuyin muna natin yung given. Meron po tayong, sa given natin, meron tayong coulombs, ibig sabihin charge. Meron tayong MB, ibig sabihin R or distance. Meron tayong ulit coulomb dito is discharge. So, meron tayong Q1, meron tayong R, meron din tayong Q2. So, ibig sabihin, maghahanap tayo ng mga formulang merong Q1, maghahanap tayo ng electric potential energy na formula na merong Q1, Q2, tsaka R. Ganun po maghanap ng formula. So, tingin tayo dito sa formula natin. Sino ba dito sa mga formula nito yung may electric potential energy na formula? Wala. Yan. Alin-alin po doon. Meron po tayong dalawa. Yung may U, ito po. Tsaka ito. O, alin po din yung may Q1 tayong hinahanap, may Q2, meron din tayong R. O, alin ba doon may Q1, may Q2, tsaka R? Diba ito lang? O di ito po ngayon yung ating gagamitin. Ganun po maghanap. Okay? So now let's proceed to our gresa. So gresa tayo. Try natin mag-gresa. Yan. Yan. Lagyan natin dito. Nitan ko lang. Gresa. Yan, wala. So, gresa nga. G. Layo magsulat. Magsulat. Yan na. G is equal to ano yung mga given natin? Meron tayong Q1 Q1 is equal to anong value ng Q1 natin? 6.5 times 10 raised to negative 17 coulomb. Next, na-given si R. Ayun R is equal to 2 times 10 raised to negative 8 meter. Next, yung negative 8 times 10 raised to negative 19 coulomb. Ano po yan? Charge yan. So, therefore, Q2. So, magiging negative 8 times 10 raised to negative 19 coulomb. Ano pa yung nawawala dyan? Yung coulombs constant. Kasi may coulombs constant dun sa formula natin. Value niyan, yung 9 times 10 raised to 9 Newton times meter squared per C squared. Now, next sa GI, required. Ano yung hinahanap daw? What is the electric potential energy? So, U is equal to unknown. Next, ng R. Equation. Ano yung formula na gagamitin natin? So, U is equal to, ano yung formula kanina? Tignan natin. Ayun, U is equal to K, Q1, Q2 over R. Next. Solution. Substitute na natin yung mga value. Value ni K ay 9, syempre parenthesis, 9 times 10 raised to 9 Newton times meter squared per C squared. C squared yan Yan. Ang gulo na ng parenthesis natin.
Isin ko lang. Yan. Next, parenthesis ulit. Yung Q1, kasi Q1 yun nandun. 6.5 times 10 raised to negative 17 coulomb. Next, parenthesis ulit. Value naman ni Q2, negative 8 times 10 raised to 19 coulomb. That's over value ni Ri, parenthesis ulit, 2 times 10 raised to negative 8 meter. Next na gagawin ay, syempre, isosolve. Pero, i-cancel muna natin yung mga pwedeng i-cancel. Si coulomb squared, si coulomb. Yung meter, tsaka meter squared, kakancel din natin yan. Pero next step na, para mapakita natin. Next na dito, yung tatlong nasa taas, yung numerator natin, yung 9 times 10 raised to 9, yung 6.5 times 10 raised to negative 17, at negative 8 times 10 raised to negative 19 ay isosolve natin. Multiply natin. Kasi yung calculator ko. Wala yung calculator ko. Yan, yung calculator natin, ito. Gaitan ko lang. Solve na natin. 9 times 10 raised to 9. Tapos 6.5 times 10 raised to negative 17. Then parenthesis. Then negative 8 times 10 raised to, ano yan? Raised to negative 19. Yan. Tapos parenthesis. Nasaan na? Ito. Parenthesis. Yan, negative 8 times 10 raised to negative 19. Ang sagot daw ay negative 4.68 times 10 raised to negative 25. Nangyari. Next. Siyempre, parenthesis. Then, over. Yan. Over 2 times 10 raised to negative 8 meter. Yung unit pala sa taas ay Newton times meter squared. Cancel na natin yung squared, cancel si M. Matitira ay Newton times meter, which is the unit of electric potential energy. Next ay, syempre, pag-divide na po natin yung dalawa. Negative 4.68 times 10 raised to negative 25. Baba. 2 times 10 raised to negative 8. The answer is, kayo ng pindot. Negative, namatay. Ano yan? Negative 2.34. Since naka 2 decimal na siya, no need to 2 decimal na kasi naka 2 decimal na. Times 10 raised to negative 17. Din yung unit natin, Newton times meter. Pero yun ang sabi natin dun sa ano? Ano yung sabi natin? Nasaan yung ano ko? Yan. Nabubuong na yung ano ko. Ayan. Sabi natin, ang unit ng electric potential ay Newton times meter or Joule. So, therefore, ang ilalagay natin dito ay Newton meter or letter J. Then, box your final answer. Ganun lang po. Always 2 decimal. Tapos, round up. Next tayo na problem. Screenshot nyo paano yan isolve. Ito yung
number 1 problem. Ayan po, number 1 problem. Screenshot nyo na yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na po. Ito, joke lang. Okay, next. Next tayo. Yan na, alam na. O, itong number 2. O, alam na paano magsagot. I-try nyo na yan. Try natin yung hindi pa natin natatry. Yung number 3 naman, sabi dyan, calculate and justify the first charge in number 2 problem and also the distance in number 2 problem. Paano kapag ganyan yung ating sasagutan? Okay? Paano kapag ganyan? Sabi dyan, calculate and justify the first charge. So, first charge, meaning to say, Q1. So, Q1, hanap tayo ngayon ng formula na Q1. Di ba nga tinuruan ko na kayo mag-derive? Ganito lang mag-derive. So, Q1, yung Q1 na yan is equal to UR over KQ2. Yan po. Yan ngayon yung gagamitin nating formula. Okay? Itong Q1. Alin ba dyan may Q1? Wala namang iba. Yan lang. Tsaka ito pala. Tsaka to. Pero, sa ating given, syempre, dun magkakatalo. Calculate, justify the first charge and number 2 problem. And number 2 problem natin, meron tayong dalawang charge. Ito, nawala. Wait lang. Ano yung dalawang charge na yan? To, 5 nanocoulomb, 9.5 nanocoulomb. Alin lang ba doon sa mga formula natin yung may dalawang charge? Syempre, itong si Q1, yung may KQ2 tsaka UR na formula. So, yan po yung gagamitin natin. So, pag nasagot niya yan, sabi niya, what is its potential energy? Yan. Siyempre, sasagutan nyo number 2, makukuha nung answer dyan yung electric potential energy, which is gagamitin nyo naman sa number 3 na problem. No? So, ganon, first charge. Since first charge yan, solve natin yung first charge. Q1, may formula na yan na UR, sulat natin. Q1, UR, K, Q2. Yan. So, kapag ganyan, class, may value na tayo nung U. Saan natin nakuha yung value ng Q, U? Pag number 3, number 3 yung sasagutan, yung tinitingnan natin, ha? So, nakuha yung value ng U dito po sa answer nyo sa number 2. Kasi sosolve nyo pa yan, number 2. Yan yung magiging value ng U. Yung R naman, yun yung 0.5 meter. Ito, itong 0.5 meter, yun yung R. Yung value naman ni K, Coulomb's constant, yan. Yung value ni Q2, itong, sabi dito, a particle with a charge of 5 nanocoulombs, so therefore, Q1 yan. Tapos, yung 9.5 nanocoulomb naman, yan yung Q2. So, ayan yung value, 9.5. So, ang sabi kasi sa number 3, calculate and justify. So, i-justify nyo, paano nakuha yung 5 nanocoulomb? Kasi yun yung first charge, yun yung kailangan yung i-justify. So, ganun lang po. Ganun lang siya solve. Try naman natin, ano pa ba yung electric potential? Try natin to electric potential, itong number 4, kasi hindi pa natin na, ano yan sige, try natin yan. Burahin ko to. Sabi dyan, number 4. What is the electric potential given 0.58 meter away from an 1.8 microcoulomb charge? Alam natin na si electric potential, other term nun ay voltage. So, meaning to say voltage po yung ating formula na gagamitin. May dalawang formula yon. Ay, ano yun? Yung dalawang formula nun ay, ayan, voltage is equal to KQ over R and voltage is equal to U over Q. Paano yan? Paano ngayon yung gagawin? Ganito po, alam na. Ganito po. Tingin tayo ulit sa ating problem. Number 4. Ano ba yung given? Sulat muna natin given. Agresa pala.
Sugresa. Yan. Gresa. G. Ano yung mga, ano natin? 0.58. Yan ay R. Sulat natin. 0.58 meter. Ano yung 1.8 microcoulomb na charge? Yan ay charge, syempre. So, Q. Q is equal to 1.8 microcoulomb. Syempre, naka-microcoulomb ano natin yan. Ay, gogs. Ay, ang laki. Microcoulomb, oh. I-convert natin as 1.8 times 10 raised to negative 6 coulomb. Kasi ang value ng micro ay negative 6. So, yan ang gagamitin natin. Next. So, yan lang yung mga given natin. Required. Required. Ngayon, sa required, ano yung nahanap? Electric potential. So, electric potential or yung symbol niya ay B, unknown, syempre. Next ay equation. Dito na tayo magkakatalo sa pagkuha ng equation. Ano yung mga given natin? R and Q. Hanap tayo sa mga formula natin na may R and Q. Pero voltage yung hinahanap, sa voltage lang papansinin natin. Sulit. Yan ko lang, bilugan ko lang yung mga voltage ng formula. Voltage. So, alin sa dalawang yan yung gagamitin natin? Titignan nyo ngayon yung formula natin. Meron siyang meron po siyang R tsaka Q. Alin lang ba dyan yung may R tsaka Q? Ito po. Yan. So, therefore, ayan po yung gagamitin nating formula. So, voltage is equal to KQ over R. Okay? May ganyan na tayo. Now, substitute the value. Solution. Value ni K ay 9 times 10 raised to 9 Newton times meter squared per C squared. Parenthesis. Value ng R, yung 0. May Q pa pala. Value ni Q ay 1.8 times 10 raised to negative 6 coulomb. Yan. Value ni R ay 0.58 meter. Cancel na natin yung pwedeng makancel. Coulomb. Mamaya na yung isa. Alam ko pwede makancel yan, pero mamaya na para next step siya. Gawin dyan, syempre, i-multiply natin sa taas. Try natin. 9 times 10 raised to 9. Tapos, 1.8 times 10 raised to negative 6. Yan. So, sabi dyan, 16,200. So, lagyan natin, 16,200. Then, Newton times meter squared. Yan na lang kasi natirang unit. Parenthesis. Then, parenthesis 0. Copy natin yung natitirang value sa baba. Meter. Then, cancel yung magkaparas na unit, squared, meters, meter. Natitira ay Newton, meter. Uy. Newton meter per coulomb pala to, sorry. Nangyari. Newton, kasi ayan Newton times, dito sa tasa, ito. Newton times meter squared per coulomb pala yung natira. Sorry po, di ko nakita. Per coulomb. So, matitira ay Newton times meter per coulomb. Tapos, ayan na. Gagawin, pag di-divide po yan, 16,200. Divided by 0.58 ay value. Yan. Tapos, sulat natin. Lahat yan, sulat na natin. Para mapakita natin kung paano siya isa scientific notation.
27,931.034. O, kahit hanggang dyan na nga lang, pwede na eh. Sige, kahit hanggang dyan na lang pwede. Kahit hanggang 4 decimal lang papunta doon sa kanan. So, paano yung movement niyan? Pag pa-scientific notation, ganito po. 1, 2, 3, 4. So, magiging round up natin. 3 lang yan. So, hindi magbabago. 2.79 times 10. Ilan yung movement na ginawa natin? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang ba? 1, 2, 3, 4. So, apat lang. So, lalagay natin ay 4 na exponent. Then, yung unit na tira ay Newton times meter over Coulomb or voltage. Pwede din nyo pong isulat yan as itong Newton, itong dalawang yan. Yung Newton times meter, pwede natin isulat yan as J over Coulomb. Ayan o. Or voltage. Pare-paras lang yan mga yan. Yung Newton times meter per Coulomb at joules per Coulomb, parehas lang po yan. At parehas lang din po yung joules per Coulomb kay voltage. So, box nyo lang po yung ating final answer. Ganun lang. Then, sige, screenshot nyo. Screenshot nyo po. Number 4 problem po yan. Number 4 problem po yan ha. Yan po yung ating solving. Alin pa ba hindi natin nasusagutan? Voltage din. Paano naman kapag yung voltage natin, yung kanina, yung ito, kasi hindi pa natin nasasagot. Ito. Hindi pa natin nasasagutan yan. Yung voltage is equal to electric potential over Q. So, try natin yan. Hanapin natin yan. Pa dito. What is the quantity of the point charge? Alin ba dito? Ang di pa natin nasasagutan. Wait lang. B is equal to U, Q. Wala ta akong ganyang sample problem. Calculate the amount of electric potential energy possessed by 2. Sagutan na lang natin tong number 5. O, itong number 5 na lang. Sabi dyan, calculate the amount of electric potential energy. So, ang symbol nun ay U. Possessed by 2.52 times 10 raised to negative 10 coulomb at a point where the electric potential is 4.70 volts. Volts yan ha. So, try natin magresa. Try natin tuloy. Magigresa pala talaga tayo. So, G, ano yung 2.52 times 10 raised to negative 10 coulomb? Yan ay Q. So, lagay lang natin. 2.52 times 10 raised to negative 10 coulomb. Then, voltage ay 4.70 volts or B. Pero pwede natin yung sulat si B as yung B ha, Newton times meter tapos per coulomb. Again ha, si volts at Newton times meter per coulomb, iisa lang po yan. Or yung tinatawag nating, di ba yung kanina nakaganyan siya, joule per coulomb. Pares lang yan. Pag nilabas kasi yung J, Newton times meter. So per coulomb, pag pinagsama, ganyan lang po. Okay? Para mamaya makikita natin yung cancellation. Okay? So, syempre, wala nang ibang given. Sulat na natin yung required. Ano yung hinahanap? Sabi dyan, calculate the amount of electric potential energy. So, U is equal to unknown. Next ay, equation. Ano yung formula na gagamitin natin? Syempre, yung may U.
Kasi yun yung hinahanap natin. Hanap tayo sa mga formula natin yung may U. Lo, susulat yun. Yung may U, alin ba dito yung may U? Alin ba yung may mga U? Sorry na, hindi na ako nabubura ha. Pero be attentive na lang sa mga nasusulatan natin ha. Alin ba sa mga formula na to yung may U? Ito pong, ayan, yung may U. Tsaka itong nasa unahan, ito, yan o, may U. So, tignan nyo yung given natin. Alin ba dyan yung may Q tsaka B? O, tignan tayo dito. Ayun o, U is equal to B times Q. So, paano nakuha yung formula na yan? Papakita natin ngayon dito sa ating equation. Saan ba nanggaling yan? Dito sa may, yan. Ito po yung derivation na po kasi yan, no? Saan nakuha itong U is equal to B times Q? Diyan po sa may formula na to. So, gagawin natin, papakita natin B, U over Q. Cross multiply. Alam natin na may 1 yan, magiging B times Q, syempre BQ, is equal to U times 1 is syempre U. Electric potential yung hinanap natin. Di, ayan na yung formula. Ayusin lang natin yung sulat. Magiging U is equal to B times Q. So, ganyan lang. Then, solution na. Substitute na natin. Ito yung formula natin para hindi malito. BQ. Substitute natin yung value niyan. Value ni B sa ating sample problem. Ayan na.